Cadet First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Cadet First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Okay, so ito na yung si Jemver Soriano. Ito na yung pangyayari. No? Tignan natin isa-isa. One by one, ha? Tignan natin. Lumapit siya, bumulong siya, hindi niya narinig. So, at this point in time, inulit niya. So, nakita ninyo, nilapit ni Jemver yung binubulong niya. So, at this point in time, narinig na ni VP. Narinig din nito. Dito sa puntong ito, tahimik pa itong si Gibo. Wala siyang reaction, kumbaga walang reaction. Kita natin, titignan natin si VP dahil narinig na niya, kasi si BBM pinaulit niya eh. Pero si VP narinig na niya yun. Kita ninyo tong hawak-hawak niya. Hawak niya yan eh. Hihilain pa ni VP yan. Yung hawak niya na yan, yan, diploma yan. Hihilain ni VP yan pabalik. Si BBM naman, hinihila niya naman papunta sa kanya. So, gusto ni BBM, kunin niya kaagad itong libro na ito, yung diploma. Gusto niyang kunin para matapos na, para makaalis na ito. Si VP, hinihila niya. Kasi gusto niya nga, si VP alam na niya yun, traditional yan eh. Ginagawa ng tatay niya yan, namimigay yan yearly. Doon sa mga doon sa mga my guts na, Mr. President, can I have your watch as a gift? Meron at meron sa mga graduates na yan, may mga guts na hihingin ang relo ni PRRD yearly yan. So naging traditional yan. Ito, sinubukan si BBM. Pero nakita ninyo, nagmamadali siyang kunin itong diploma na ito para ito makaalis na. Si VP hinihila naman niya kasi gusto nga niya ibigay eh. Bakit pahihiyain yung tao? So, ipi-play natin ito, mapapansin ninyo na hinihila ni VP itong diploma. Dito at this point in time, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Okay, hawak ni VP, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Litin natin, hawak ni VP, hinila niya. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Pero hinila niya. So dito, walang reaction si Gibo. Pero nung nakaalis na si Soriano, saka tumawa si Gibo. Mapapansin nyo dito, ayan na, may ibubulong si Gibo. Ayan, binulong niya kay Browner. Ayan, tapos tumawa. Ayan o, binulong kay Browner, tapos tumatawa sila. Ang bastos, di ba? Grabe. Tapos, chinismis pa ni BBM kay Gibo kasi alam ni BBM na hindi nag-react si ayan o, chinismis niya. O, ayan o, chinismis niya. Tapos si Gibo, ayan, hindi pa tumigil si Gibo, kakatawa. Tingnan nyo si Gibo. Tumawa yan, hindi yan tumigil hanggang sa dalawang, ayan o, yung rilo, oh. Kapal naman ng mukha nun. Parang ganun ang dating eh. Di ba ang kakapal ng mga pagmumukha nila? Alam nyo kung bakit? Sabi ko nga, yearly itong kinagawa kay Tatay Digong, ibinibigay ni Tatay. Oh, hindi pa tumigil si Gibo. Oo. Kaya naman siguro pala ayaw ibigay ni BBM. Kasi ang kanyang relo ay Patek Philippe. Kaya naman pala tumataginting na. So, ang relo nitong si Marcos Jr., Patek Philippe Nautilus 5986G. Magkano po yan? Titignan natin ang kanyang presyo. Ay 608,700.
Magkano po yan sa peso? Tumataginting po na 4.5 million pesos. Kaya naman pala ayaw ibigay. Samantalang si Duterte, mapa-PMA man yan o Philippine Marine Corps, binibigay niya yan. Ibig sabihin, kahit may sentimental value yan, kahit mamahalin man yan umumuran, pero sa tingin ko, hindi mamahalin yung relo ni PRRD. Kaya hindi tumatanggap si PRRD ng mga regalong ganyang mahal o kaya hindi siya nagre-relo kasi alam niyang hindi karapat dapat yan na magarbo ang pamumuhay ng public servant, di ba? So si PRRD, wala lang yan sa kanya. Siya pa ang magsusuot sa'yo ng relo. Kasi iniisip ni PRRD, itong mga taong ito ang lalaban, itaya ang buhay para sa bansa. Ayan, a very nice gesture from a former president. Samantala, itong mukhang na ewan ko paano naging presidente ito, bastos. Ayan, walang pakialam sa'yo. Why would I give you my watch? My Patek Philippe watch. Mga calls, Inday Sara daw sa 2028. Well, that's undeniable. Pwede naman talagang tumakbo bilang presidente si VP Sara sa 2028 at walang makakapigil sa kanya. Sa tingin nyo, sino sa mga nakaupo ngayon sa posisyon ang pwedeng maging presidente sa 2028? Sino sa Senate? Sino sa Congress? Meron ba? I don't think so. And as early as now, nakikita na natin kung sino yung mga kaalyado ng VP. Kung sino yung mga taong suporta sa kanya at sino yung hindi. I'm not just talking about kung sino yung kaalyado o hindi. I'm not just talking about kung sino yung opposition o hindi. But I'm talking about consistency in public service. Sa mga taong nakaupo dyan sa pwesto, sino ba talaga sa kanila yung sincere at genuine na magbigay ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino? Sino ba talaga sa kanila ang pwedeng maging presidente? Meron ba? O baka sa tingin natin meron kasi yung iba dyan, nakalagay na yung pangalan sa mga pinamimigay na relief goods. Yung iba dyan, nagpaparamdam na, nagpapapansin na. Yung iba dyan, meron ng advance campaign kahit hindi pa election period. Well, everything that's happening now with VP, lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, is a good avenue for Inday Sara to check, no? Kung sino sa mga taong ito in national level ang kailangan niyang i-deal with. Kung sino sa mga taong ito ang mga buwaya, ang mga agila, at kung ano pang hayop na matatagpuan sa zoo. It was a blessing in disguise na hindi siya tumakbong presidente agad dahil kung tumakbong presidente si VP Sara back then, malamang sa malamang nanalo siya. But I said it's a blessing in disguise dahil ngayon, mas kapang-kapa na niya yung leadership in national level. Mas kilala na niya yung mga taong kailangan niyang i-deal with. Now, a lot of people in social media are mocking VP Sara because of the way she speaks, no? Kinukutya yung accent niya. It's a sign na karamihan sa mga taong ayaw din kay VP, or I should say sa mga Dutertes, are these individuals na hindi mga Bisaya. So karamihan sa kanila ay ayaw talaga siguro ng leader coming from Mindanao. I don't know. Hindi ko naman nila lahat. But most of these individuals na kinukutya si VP at wala nang ibang makitang something negative, kundi yung accent niya lang, ay ito din mga kabataang walang ambag sa lipunan. Hindi pa nga kayo nakakapagbayad ng tax. Karamihan mga batang nasa previously Twitter, ngayon ay X. Ang dami-dami doon. But who knows? Politics is a game. Life is a game. And the biggest game is life. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa 2028. Kaya abangan na lang natin mga calls. Tara, kape!